Maayong adlaw sa tanan, good afternoon o anumang oras na napanood ninyo itong video na to. Shout out po sa ating mga kapwa OFW na lagi ko itong sinashout out lagi ang mga kapwa natin OFW. Kasi tayo naman kasi talaga rin ang isa sa mga dahilan na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas gawa sa mga trabaho natin na sa ibang bansa. Ordinaryo man tayong OFW, mga professional man tayong mga OFW, mga immigrant, o ano pang mga tawag basta sa mga Pilipino sa ibang bansa na nakaambag tayo ng malaking ekonomiya sa Pilipinas na billions of pesos annual. So shout out lahat-lahat na tayo ay bayani daw. Kuno, bayani na tayong inaapi lagi sa gobyernong itong ni Bangag. Okay, shout out dito tayo kay Ma'am Merlin Sagario, kay Ami Cabrera of Saudi Arabia, kay Pauman BG diyan sa Patiros, kay Ma'am Veronica Peralta, kay Clarita Untolan, kay sino pa yung kay Sir Agustin, sino pa yung kay Ma'am Shania. Ma'am, salamat sa inyong suporta, sir. Maraming salamat sa inyong suporta kasi kayo po talaga hindi niyo ako iniwan. Inspired po ang inyong ginawa sa akin dahil kahit ganito lang po ang aking mga opinion, nandyan ho kayo lagi sa aking mga vlog na hindi nyo talaga ako iniwan. Sana tuloy-tuloy po at sana po mag-subscribe po ang hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay nabubulol ulit. Ito yung gawa natin ng reaction itong si Kiko Barsaga. Ito si Kiko Barsaga, hindi ko to masyadong ginagawa ng reaction kasi parang masyado kasi siya ngayon na visible ba sa mga social media, sa mga media na makikita natin sa mga kanyang mga interview, sa kanyang makikita natin ang kanyang social media na super active, lalo sa kanyang Facebook page na super active talaga. Grabe ang walang tigil to sa isang araw, hindi lang to isang beses nag-upload sa kanyang mga hinaing sa gobyerno, patama sa gobyerno, talagang harap-harapan, hindi siya namimili ng tao kung sino ang kanyang titirahin dito. Yan ang bilib ko sa batang ito na tiningnan ko ang edad dito ay 27 years old. Grabe ang tapang nito ito yung dapat ang leader na magiging leader natin ngayon. Kaya lang, sinasabihan sa iba na ano daw to siya, mukhang hindi daw magandang pag-iisip. Ganon, kapag hindi nyo kasi kaalyado ang tinitira nito, ganito ang mga opinion ng mga tao din na mas mulala pa. Hindi naman mananalo yan, hindi naman yan ganyan siya kung may tama ang nito, pag-iisip. So, ganun lang yun. Para sa akin, kung makita to ni Sir Kiko Barsaga, tuloy sir, tuloy. Kapag kayo ang maisipan yung tatakbo sa national government o senador, sigurado dyan ako sa iyo. Susuporta ako sa iyo. Yan ang pangako ko sa batang ito na napakagaling, napakatalino, at hangang-hanga ako dito na nanawagan na ng people power dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos dahil nakikita niya na ang dami talagang mga pagkukulang sa gobyerno ni Bongbong Marcos sa mga korupsyon ngayon na hindi talaga masikmura, hindi makain ng iro itong mga itong panggobyerno ni Bongbong Marcos. Ito yung panawagan niya na walang pinipili kung sino na. So ito yung video niya. Pakita ko sa inyong sa isang cellphone lang to. Ito yung sinasabi ni Kiko Barsaga. Play natin yung video Our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, with escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where former House Speaker Martin Romualdez was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting.
If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall thrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Dubois Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who Di kayo nahiya? future Armed for our Forces of the country are Philippines? descendants. Join our call to invoke PNP? our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. My Salute you, fellow sir. Sa edad ng ganitong bata na to, Bongbong Marcos, anak mo lang to kung tutuusin. Kung tutuusin, anak ko lang din to eh. Itong bata na to, kasi 27 years old, anak ko lang din to. Pero sa hanga ko sa kanya, grabe. Grabe ha. At hindi lang ang ano ko nito ay nakikita sa kanya ay sobrang pagmalasakit sa bansa. Hindi ka pwedeng na lalabas ka sa mga social media mo, mag-interview ka sa mga sino pang mga nasa mainstream media. Nakikita ko to sa mga ini-interview to ni Jessica Soho. Ni sino pang nag-interview nito? Si Ugi Diaz, yung bakla na nasa showbiz. Consistent ang kanyang mga sinasabi dito na napakagaling mo talaga, sir. Hanga-hanga ako at kay Bongbong Marcos, mahiya ka naman dito, Bongbong Marcos, sa mga bata ngayon na nag-ingay na sa panggobyerno mo na hindi talaga maganda sa mga bata ngayon nakikita. Kung tayo kasi mag-iwan tayo ng mga legacy dito sa mga bata ngayon, kagaya nitong congressman dito sa Cavite. Sayang lang hindi ito congressman dito sa Imos eh. Sa Dasma kasi to. Kung nasa ayaan mo pag gusto ko makita to ng personal. Sana magkaroon ako ng time na makapunta ng Dasma sa nito mismo, itong congressman na to. Sir, suportahan ko kayo talaga. At nawala ako sa sasabi, ito. Pag ganito, si Bongbong Marcos, hindi ka nahiya, sir. Hindi natin to pwedeng isang tabi itong mga panawagan sa mga bata ngayon. Swerte ang 4th District ng Cavite nito. Hindi tayo balikan ko, hindi kayo nahiya, Bongbong Marcos, sa kanyang mga sinasabi na mag-people power, na hindi na sila kontento ang mga bata ngayon sa panggobyerno mo. Kung either magpalit ka ng si estilo sa panggobyerno na yung may na talaga, may bagang, o kaya magpalit ka ng mga cabinet secretary mong iba dyan, tanggalin mo ng iba dyan. Kasi yan ang nagpapasira yun. Kung pwede, magpalit ka ng asawa. Kasi isa yan sa dahilan na nagkaroon ka rin ng problema dyan sa asawa mo. Kasi nga, sumusunod ka dyan kasi abogado. Yan ang nakikita ko rin dyan. So itong panawagan niya na people power nito, ang daming nag-react. Sabihin na sira ulo daw. Lalo tong yung Barsaga din, si Nino Barsaga. Grabe ang pagtira nito sa kay Barsaga. Tapos hindi to inamin ni Kiko Barsaga, ng kabag-anak nila to. Yung bakla daw to eh. Itong si Nino Barsaga, yung ipin, ang bibig nito ang pangit, tapos ang pa nito. Kasi ang pangit ng sa bibig niya. Tapos ako din naman ko gwapo, pero tingnan niyo yung si Nino Barsaga. Grabe Tapos manigarilyo pa yan, nagva-vlog na ninigarilyo. Napaka ang lakas niya magsalita nitong si Kiko Barsaga, pero itong bading na to, ganun din naninigarilyo, kan. Uy, nasa ka, sa harapan ka ng camera, nanonood sa iyo ibang mga bata, naninigarilyo ka. Kabastos mo, halata ka naman yung bibig mo, bastos din Animal tong bakla na to Tapos, itong si Nino Barsaga, wala nang pinipili ito ngayon. Tinitira niya si Bongbong Marcos, anak ni Bongbong Marcos si Sandro Marcos, wala na. Si Ping Lacson, sa panggobyerno nga ngayon, wala na siyang nito. Hindi na siya masaya, hindi na siya happy. So dapat lang na mag-ingay tayo. Kung hindi tayo happy, magsalita tayo. Kaya lang problema nito, filean daw siya sa ethics committee na hindi maganda ang pag-uugali. Bakit yung filean? Maglabas ba ng saloobin nitong tao na to? Buti kung nagwawala to dyan sa may House of Representative. Nagko-comment lang naman to sa gobyerno ngayon. Ganun kayo Yung pulis dati na nagpalabas din ng saloobin niya, kinasuhan nyo, hinuli nyo, kinulong nyo. Itong si Nino Barsaga, kasi porket congressman, hindi nyo basta-basta tumaano. Kasi lumalaban talaga itong bata na to. Hindi kagaya kay Ping Lacson, kabitin nyo din yan. Pero si Ping Lacson, puro media.
Pero ito si Kiko Barsaga, ito yung eksakto, ito yung gusto ko na ganitong klaseng politika na may tapang, may bayag, di kagaya kay Ping Lacson na walang bayag. Pero ito si Kiko Barsaga, si Nino Barsaga walang bayag yan. Wala yan, kasi bading eh. So si Kiko Barsaga, nako, pagkakandidato to kung anong posisyon sa national government, nako ikakampanya ko talaga to. Promise talaga. Hindi to, itong klaseng mga ganitong tao na nagsasalita talaga na matapang, hindi to OA, hindi to mga plastic, hindi to pakunyari, hindi kagaya sa ibang politiko. Ito siya, iba. Kung hindi to magbago, kakaiba ka, sir. Tinatapatan niya to si Bongbong Marcos, lahat na. Basta nakita niya may problema sa gobyerno, talagang titirahin talaga niya. Hindi ito nagtatago ng mga sinasabi. Ito'y maganda, prangka talaga. So, itong panawagan niya ng people power na. Tapos, sundan sa mga sa mga men and uniform yung sinasabi nito. Bata to eh. So, kayong men and uniform, di kayo nahiya dito sa bata na to, na nagsalita na. Grabing korupsyon sa Pilipinas. Ito di pa mulat nung panahon sa tatay ni Bongbong Marcos. Yung ginawa ng martial law, yung mga katiwalian ni tatay ni Bongbong Marcos, yung Marcos Sr. Pero nakikita niya, nababasa niya na kung ano ang pamumuno ng mga Marcos. Talagang, kumbaga, hindi mo talagang pwedeng bitbitin to, mga Marcos. Talagang mabaon mo talaga hanggang mamatay na lang tayo na itong mga Marcos ang sasama nyo sa gobyerno. Korupsyon talaga ang pinapairal ninyo talaga. Grabe ha. So, si Barsaga, ito si Kiko Barsaga, panawagan niya na mag-people power na wala na, napuno na eh. Punong-puno na itong bata na to, itong congressman na to. Saludo, sir.